Hiya! Hello ka-vlogs! Sana makayanan ko tong vlog na to kasi napakalamig. Pero titiisin ko para sa inyo kasi gusto kong i-share. May bago tayong segment. Gusto ko i-share sa inyo yung gusto kong mag-focus ngayong taon sa kung ano yung buhay bilang OFW dito sa UK. Kasi I realize na yun talaga yung purpose ng channel ko. Yung i-share yung experience ko bilang OFW sa dito po sa United Kingdom. So napakalamig, 4 degrees po ngayon. And today's topic, i-share ko po sa inyo kung ano yung dapat nyong malaman bago kayo mag-migrate dito sa United Kingdom. Ayan, sana maitawid natin kasi nangangatal na ako. Okay, so number 1 mga kabilabs na i-consider nyo kung mag-a-apply kayo dito sa United Kingdom, syempre yung buhay dito. So paano ba yung buhay dito sa United Kingdom, especially kung tulad ko na caregiver. So by the way mga kabilabs, ang i-share ko po sa inyo is yung personal experience ko kasi for me, mahirap mag-share na isang bagay na hindi mo siya pinagdadaanan or hindi mo siya pinagdaanan. So, confident ako na i-share sa inyo kasi ito yung situation ko ngayon. So, caregiver po ako dito sa United Kingdom. Dumating po ako dito ng 2023, April. So, habang ginagawa ko tong vlog na ito, January 2025. So, magto 2 years na po ako dito. And kauna-unahan ko i-share sa inyo na kailangan nyo malaman kapag magmamigrate kayo dito sa UK ay mahirap kumuha ng bahay dito. Isa yun sa struggle namin. Nung bago pa lang po kami dito na napakahirap kumuha ng bahay kahit na meron kang trabaho, kahit na meron kang pera. Diba nasanay tayo na tayo yung mamimili ng bahay. Pero dito pala sa United Kingdom mga kabilabs, hindi ikaw yung mamimili. Kahit na gusto mo na yung isang unit, yung isang bahay, hindi ikaw magde-decide kundi yung agency or yung landlord, yung may-ari ng bahay. So, magdi-depend sila kung anong work mo, anong sahod, kung magkano yung sahod mo, ilang kayong titira sa bahay. Kasi mostly kasi pag may kasama kang baby, inaayawan yan ng mga landlords kasi pag may baby kasi maingay or minsan mahilig silang diba? May mga ginagawa sila sa bahay na hindi natin maiiwasan bilang mga parents. Yun yung na-realize ko dito paglipat ko dito sa United Kingdom. Okay, sunod naman po na dapat nyo po malaman, ang mga bahay po dito ay may mga taxes. And ang magbabayad po ng taxes ay mga tenants. So, tinatawag nila ang council tax yun dito. So, bukod sa binabayad natin bahay, meron tayong council tax na binabayaran every month. Alam ko may magsasabi sa inyo mga kabilabs na, dito rin naman sa lugar ko meron taxes. Pero yung sinishare ko po kasi mga kabilabs, yung buhay ko dito sa United Kingdom para aware din yung mga kababayan natin. Yun yung purpose ng vlog na to. Para bago sila pumunta dito sa United Kingdom, aware na po sila kung ano yung dadatnan po nila dito. And next, mura ang mga sasakyan dito. Sabi nga ng asawa ko na matagal na nagdadrive sa Pilipinas, hindi mo mabibili yung sasakyan na nabili namin dito ng 100k sa Pilipinas. Ngunit, subalit, datapwat, mura mga sasakyan dito mga kabilabs, napakadaling magpalit na sasakyan dito. Pero, i-consider natin yung every month, magbabayad ka po ng tax ng sasakyan. Depende sa'yo kung gusto mo na monthly or annual. Kung may pambigla kang pera, pwedeng annual para mas makatipid ka. Kasi may discount yun pagka bigla ang bayad. And then, yung car insurance. Yun yung masakit sa bulsa. Insurance kasi pag bago kang driver dito sa United Kingdom, mas mahal ang bayad sa car insurance. And nakadepende yan kung ilang taong ka na. Let's say yung anak ko 17 years old, kapapasa lang niya sa, kakuha lang po niya ng full driving
UK license. I-consider nila mga kabilabs kung malaki ba yung sasakyan mo at kung saan siya nakapark sa gabi. Tapos, meron pa dito MOT. MOT, ibig sabihin, Ministry of Transport na nagkakandak ng general check-up ng sasakyan. If may fail, need ayusin bago mo magamit ang car mo. Napakamura ng sasakyan, pero nakikita mo siya online, kung ano na yung status ng sasakyan, kung marami na ba siyang sira, ano yung mga naging sira niya previously. So, makikita mo doon lahat. At kung ilan na yung natatakbo ng sasakyan, yung mileage niya. Pero sabi ng asawa ko, wag daw magdi-depend sa mileage kasi nadodoktor daw yun or nare-reset. So, please enlighten me mga kabilab sa mga matagal na dito or sa mga may knowledge sa sasakyan kung totoo ba na pwedeng i-reset ang mileage. Grabe nangangatala talaga ako mga kabilab. Pinipigilan ko lang kasi gusto ko matapos ang vlog. Next naman po mga kabilab, so mga parking dito ay may bayad. Si husband, nagtatrabaho siya sa town center sa hotel. So, hindi niya dinadala yung kotse niya mga kabilabs kasi pag nasa town center ka or sa mga mall, hindi sagot ng mall ang parking. Correct me if I'm wrong, kabilabs. Kasi kahit sa airport, nagbabayad din kami ng parking. Wala pong libre dito. So, isa yun sa i-consider natin sa mga may planong kumuha ng sasakyan pagdating dito sa United Kingdom na ang hirap, may mga free, actually may mga free na mga kabilabs pero napakahirap kumuha ng free, especially kapag peak hours, yung punta natin sa isang lugar and masakit sa bulsa yung parking. And kapag nag-park po kami sa bawal, may na penalty mga kabilabs. Ang penalty ay 70 pounds. Kagustuhan namin magtipid. Nag-park po kami sa isang lugar na hindi para sa amin, hindi para sa public. Kaya yun, mas napamahal. Grabe experience namin yung mga kabilabs. Kaya after nun, hindi na kami nag-park sa libre. Mas nanaisin namin magbayad, at least may peace of mind kami. Kahit na medyo malayo yung parking na yun, at least hindi kami mangangamba na magpe-penalty kami kasi napakasakit sa bulsa mga kabilabs yung 70 pounds. Pero kung magbabayad ka ng maaga, 35 pounds na lang. Pero yung 35 pounds, marami na mabibili yun mga kabilabs. 3 oras ko na yun sa work. Tada! Ayan, yan ang weather ngayon dito mga kabilabs. Laging makulimlim dito sa United Kingdom. And aaminin ko mga kabilabs, isa ako sa naapektuhan ng weather na yan nung bago pa lang ako dito at wala pa yung pamilya ko. Kasi pag mag-isa ka lang dito mga kabilabs, ang hirap maggala pag ganito yung weather. And thanks God, after 3 months ko dito, nakuha ko na yung mag-ama ko, kaya ang bait talaga ni Lord. Bukod sa makulimlim ay laging malamig. Tulad ngayon, 4 degrees ngayon, pero yung feeling na para nasa snow ka. Kahit yung mga katrabaho namin nasa Europe, sabi nila, nag-i-snow daw sa bansa nila. Pero iba yung lamig dito. Mas malamig dito kasi hindi umaaraw dito. And para sa kagaya ko na nanggaling sa Israel, minsan 6 months. 6 months straight na hindi umuulan doon mga kabilabs. Laging mainit doon. Miss ko ng araw mga kabilabs. Ay yung mga tao dito, nagtitake sila ng vitamin D. Meron naman pong summer dito mga kabilabs, pero in 1 year, mga 3 months lang po yung summer. And yung summer na yun, yung feeling na nasa Baguio ka, pinakamainit na ata na ano ko dito ay 26. Hindi yung pinakamainit, 26 degrees Celsius. Sana kaya ko pa. Nangangatal na talaga ako. So, ang next naman mga kabilabs is you need to live here for 5 years before you could apply for ILR or indefinite leave to remain or mas kilala sa tinatawag nilang PR. Yes po mga kabilabs, after 5 years pa kayo mga kampante. Restricted pa. Parang ako, restricted pa yung trabaho na pwede kong applyan. Caregiver lang talaga kasi yun ang visa ko. Hindi ako pwedeng mag-apply ng cashier, sa office,
o kahit na ano pa man, kasi pwede ako ma-deport pag nalaman nila na iba yung field ng trabaho ko. Kailangan mong magbayad ng almost 3,000. So, 2,885 kung hindi ako nagkakamali, mga kabilabs, yun ang bayad per head. So, tatlo kami. So, 2,885 times 3. Kailangan makapag-ipon ako ng ganong kalaking halaga kapag kami ay mag-a-apply na ng ILR. Okay, so, after 5 years, pwede ka na mag-apply ng ILR. Mag-aantay ka ng 1 year para makapag-apply ng citizenship. Para magkaroon ka ng British passport. Ayun. So, para sa ilan, mga kabilabs, yun ang pinaka-inaantay nila. Kasi kapag meron ka ng dual citizenship or British passport, hindi mo na kailangan ng visa kapag pupunta ka ng US. Though may mga karagdagang documents pa silang hinahanap. Pero, the thing is, hindi ka na mag-apply ng visa, papupunta ka ng US, sa ibang part ng Europe, mas marami na yung opportunities na nag-aabang para sa'yo. So, sa mga katulad ko na mag-2 years pa lang dito, hindi ko rin na-expect na ganito na ako katagal. Para karating ko lang kahapon, tapos ngayon mag-2 years na kami, ay napakabilis kasi, alam niyo ba't mabilis ang araw? Ano kasi, nakafocus tayo sa trabaho, sa pamilya. So, hindi na natin na mamalayan yung oras at yung araw na lumilipas. So, yun naman yung maganda mga kabilabs. Huwag lang tayong mainip. Kasi iba mga kabilabs, naiinip sila. Ang tagal naman ng 5 years bago makapag-apply ng citizenship or ng ILR. Sabi nila, mas maganda raw yung 5 years na yun na pag-aantay kasi hindi biro yung fee na babayaran mo. Yung 2,000, yung almost 3,000 na fee sa pag-apply ng ILR. Napakahirap mag-ipon sa laki ng cost of living dito. And then, syempre, kailangan mong i-adapt yung culture nila kung talaga bang kaya mong tumira or manirahan dito hanggang sa pagtanda mo. So, yun yung purpose kung bakit napakatagal ng pag-aantay bago ka ma-ILR. They wanna make sure na kaya mong i-adapt yung culture nila. Okay. Isa sa natutunan ko dito sa United Kingdom mga kabilabs is puro sila online and hindi mo na mahawakan ang pera. Cashless na po dito, puro tap-tap na lang ng cellphone. Kung nakita niyo yung mga previous vlogs ko mga kabilabs, puro na lang kami tap ng tap kasi siguro minsan umu-overspeed na kami or umu-overlimit na kami sa budget kasi hindi mo na naman hindi ka na nakakahawak ng pera kahit yung sahod namin hindi ko na nahawakan yung sahod ko para isang beses ko lang yata nahawakan ng cash yung bago pa lang ako dito kasi hindi ko naman alam yun po online transaction and matututo ka maging techie dito kung hindi ka techie mahirapan ka mag-adjust dito sa United Kingdom. Lahat yung pag-a-apply ng car insurance, ako lahat sa online. Actually, sa aming mag-asawa, ako yung pinaka-techie. Sa aming dalawa, sa akin siya naka-depend kung paano makikita yung car details niya, kung paano makikita yung insurance niya, yung finances niya, ako lahat. Next topic naman po ay madaling makahanap ng work ang mga dependents namin dito. Dependent and dependent ay iisa lang po yan. Huwag po kayong ma-confuse. May nag-correct sa akin one time na dependents daw. Pero may mga words sa American English na iba sa British English. So, dependents ang tawag nila dito sa mga dependent. To be honest, nahirapan pong makahanap ng trabaho ang asawa ko nung bago pa lang siya dito. 1 month siyang nag-antay kasi meron kami inaasahang tao na magpapasok sa kanya. Kaya lang, unfortunately, hindi siya nakuha doon kasi na-expect nila yung matatas mag-English, may knowledge sa trabahong yun. Kaya lang, paano siya magiging knowledgeable sa trabahong yun? Bago lang sa kanya yung trabahong yun, yung pagiging housekeeper. So, hindi siya natanggap doon. Pero, the moment na natanggap siya sa isang trabaho, mga kabilabs, yung opportunities
ano na, sunod-sunod na kasi ang sistema dito sa United Kingdom, halimbawa, napasok ka sa isang work, marami ka makikilala. So, yung mga nakikilala mo ay sila yung re-recommend sa'yo. Dito mag-apply ka. O, dito rin ako nagtatrabaho, mag-apply ka dito. Ang first sa trabaho ni Habi ay sa Amazon. Sa Amazon, nakakilala siya doon na nagde-deliver ng pizza. Domino's Pizza. So, yun, natanggap siya sa Domino's. Kaya kung may plano kayo pumunta dito sa United Kingdom at syempre, kasama niyo yung family niyo, huwag kayong mag-alala kasi sa una talaga mahirap maghanap ng trabaho. Kahit hindi ka mapili, or you need to be not maselan din pati. Isa yung sa consider nyo na huwag kayong magmaselan kapag bago pa lang kayo dito. Doon si husband, hindi naman siya namili. Alam niyo ba mga kabilab sa frustration niya, kahit na yung lilinis ang patay sa hospital, papadusay na sana niya yun eh. Magkaroon na siya ng trabaho. Kaya lang, ang bait talaga ni Lord kasi nakahanap siya ng work, which is yung Amazon. So, isa yung advice isa yung sa mga advice ko mga kabilabs na kung bago kayo dito sa United Kingdom, kahit anong trabaho, kuhanin nyo muna for the experience and para expose kayo. Marami kayong magiging kaibigan dito kasi marami multicultural. So, maraming ibang lahi dito na minsan sila din yung tutulong sa inyo. Mga Indian. At kapwa nating mga Pilipino, mga kababayan din natin. Okay, next ko namang i-share sa inyo mga kabilabs. Dito po sa United Kingdom ay free ang schooling from primary. I think it's from 4 years old yun until college. So, yung anak ko po ay as of the moment ay college na siya. College siya dito. Second year college na po siya. And ang equivalent po ng college sa Pilipinas ay K-12. After ng college niya, saka pa lang siya mag-university. So, para nasa vocational siya ngayon. Yun yung status ng anak ko dito. So, yun naman ang maganda. Pero pagdating sa university, mga kabilabs, yun, bad news. May bayad na, ang mahal. 9,000 plus ang tuition nila pag university na. Any course ata yun mga kabilabs. Eh syempre, kukonsider mo rin yung tirahan ng bata, yung accommodation, yung foods niya, yung mga kailanganin niya sa school. So, yun yung isa sa paghahandaan o pinaghahandaan namin ngayon. Pero thanks God mga kabilabs kasi nagkaroon ako ng matured na anak. Nasabi niya, Mami, mag-apply ako ng apprenticeship para hindi kayo mahirapan sa university ko. Yung apprenticeship, mag-apply siya sa isang work. Di ba IT ang kinukuha niya ngayon? Hahanap siya ng sila yung magpapaaral sa kanya. So, ang tawag doon ay apprenticeship. I know most of you ay aware na sa apprenticeship, mga kabilabs. So, dinidiscuss ko lang para sa mga kabilabs natin na hindi aware sa apprenticeship. And next naman na pwede natin i-consider sa mga nandito na matagal na IRR na sila or citizen na dito, may makakapag student loan yung bata. Pero sa status ko na magto 2 years pa lang ay hindi pa kami eligible sa student loan. Hindi pa eligible yung anak ko. Okay, isa to sa pinaka-importante mga kabilabs dito po sa United Kingdom ay libre po ang check-ups. And FYI lang po mga kabilabs, free ang check-up. Yes, pero bilang worker dito, kinakaltasan tayo ng healthcare. Yung healthcare na binabawas sa atin sa sahod natin ay mandatory yun. Magkasakit ka man o hindi, kailangan mo siyang bayaran. Kailangan kanilang kaltasan. And ang sinasabi kong pre-check-up is, pag nagkasakit ka nga, is hindi mo na kailangang magbayad ng doktor. Kaya lang, ang downside lang dito sa England is, kapag naresetahan ka ng doktor, kailangan mong bayaran yung gamot na nireseta sa'yo. I heard sa Scotland, libre ata doon kapag niresetahan ka ng gamot. So, think twice.
Para masarap tumira sa Scotland, mga kabilabs. Para maganda yung benefits doon. Sa mga nasa Scotland dyan, baka gusto nyo kong ampunin. Tapos na yung kontrata ko next year, baka gusto nyo akong ampunin dyan. Sa Scotland. Baka naman. Okay, next naman mga kabilabs, na kailangan nyo malaman bago kayo mag-migrate dito ay maraming charity shops dito. So, kahit hindi na kayo magdala ng maraming panglamig or ng mga damit nyo kasi dito, marami kayo mabibilhan ng mga second hand and nothing to worry as they are affordable. Yung mga gamit na yun, dinidulit sa isang charity. Yung charity, binibenta yun sa public para makatulong, halimbawa, may sa cancer. Maraming foundation dito na tinutulungan sila. Iba yung lamig dito, kaya mas maganda na dito na kayo bumili ng panglamig. Yun na yung may advice ko sa inyo mga kabilabs. Kahit yung mga gamit namin sa bahay, mga charity yung mga yun, mga second hand, yung ilan doon. Kung bago pa lang kayo dito sa UK, alam ko, mahirap sa umpisa, pero mag-focus kayo sa mga charity shops para hindi kayo mahirapan. So next naman mga kabilabs is, very common dito na 16 years old pa lang ay nagtatrabaho na. Kasi dito mga kabilabs, yung bata yung magiging eager na maghanap ng trabaho kasi normal. Halimbawa yung mga klase nila, may kaibigan sila na nagtatrabaho na. So sila mismo yung mangungulit sa'yo na, Mami, Daddy, gusto ko magtrabaho. And then, kami mga magulang, for me, hindi ko inuobliga na tumulong o magbigay yung anak ko kasi magtatrabaho siya para sa meron siyang gustong bilhin. So ngayon, pag may gustong bilhin yung anak ko, gusto siyang kainin, siya na yung bumibili. Halimbawa gusto yung kumain sa labas. So, hindi na niya hinihingi sa akin. So, bilang magulang, masarap sa pakiramdam na at the young age is nagiging responsible na yung mga anak natin. And kung tatanungin mo yung anak ko, masaya sa Pilipinas, sabi niya sa akin, pero mas gusto raw niya dito kasi dito nagiging independent siya. Normal dito yung maging maging independent. Walang pakialam yung mga tao sa'yo. So, yun, nag-i-enjoy naman siya dito. Sa mga bata pa dyan na napapano pang mga anak or mag-uumpisa pa lang ng kanilang married life dito sa United Kingdom. Yung maternity leave po dito ay 1 year and kung di ako nagkakamali ay bayad ka hanggang 9 months. So, napakaganda magbuntis dito. Eh, syempre, libre yung panganganak dito, mga kabilabs. Yun. For further explanation, let me know, mga kabilabs, sa baba. Hindi ko masyado maididiscuss ngayon kasi napakalamig and baka napakahaba na ng ating vlog. I don't know, baka last ko na ito, mga kabilabs, kasi ang sakit na ng paa ko, sobrang na siya. Saka yung tenga ko, parang puputok na. Usually na nasa snow ka. Okay, dito mga kabilabs ay naiinom yung tap water. Nung bago pala kami dito mga kabilabs, takang-taka yung landlady namin or baka siguro naaartihan siya sa amin. Kasi bumibili kami ng mineral water. Pero sabi niya, or sabi ng mga British dito, mas malinis pa raw yung tap water kaysa sa mga nabibiling mineral water dito. And yes, naiinom yung tap water dito. Please enlighten me kung sa buong UK ba ay ganun. Kasi dito po sa England, kung nasaan ako ngayon, sa Worthing, West Sussex, ay ganun po yung situation namin dito. Naiinom po yung tap water. Pero kami, kasi parang bilang Pilipino kasi, may pobre tayo. Hindi tayo sanay ever since na umiinom sa tap, sa gripo. So, ang ginagawa namin, meron kaming filter na pitchel, yung Brita. So, yun ang ginagamit namin bago namin siya inumin. And okay naman, as of now, okay naman kami. Bago 2 years na kami dito, pero okay naman yung tiyan namin, mga kabilabs. And meron akong gustong i-share sa inyo, pero siguro sa mga susunod na ng mga kabilabs, ito lang yung
tingin ko pinaka-importante na dapat nyo malaman bago kayo mag-migrate dito sa United Kingdom. Ayun. So, before we end this video, let me know kung ano yung masasabi nyo sa buhay dito sa United Kingdom. And I'll see you again on my next vlog. Thank you for watching. God bless you all. So, nandyan po ako kanina mga kabilabs. Na ako yung nagbablog. Nandyan ako kanina. So, ito yung paligid natin. Okay, kabilabs. Meron po ako mga karagdagan na naalala ko lang nung ako ay nag-e-edit na. Yung panunod po dito ng TV ay may bayad. Tinatawag po nila yun na TV license. So, pag nanood ka po ng live, mga news, kailangan mong magbayad ng license. So, 16 pounds per month po yun. Pinakat ko na yung akin kasi hindi naman kami nanonood ng live. Puro YouTube lang kami at Netflix. And next naman po ay online ang pagbubuk ng taxi dito. Hindi ka pwedeng pumara. And sunod naman po ay maraming libraries dito. Mag-i-enjoy yung mga bookworm, yung mga mahilig magbasa ng books. So, bibili lang tayo dito sa Iceland ng kape. Kape at some kailangan sa bahay. So, mura dito sa Iceland mga kabilabs. Masarap mamili dito. Kasi mga mura dito mga kabilabs. Someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause.